Dati-rati, hindi naman ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Dati-rati, nagagalit pa ako noon kay mama pag nagkukwento tungkol sa mga aswang, iniisip ko hindi naman yung totoo. Pero hindi ko alam na darating pala ang mga araw na isa ako sa mabibiktima nila. Magandang araw po sa inyong lahat, ako nga pala si Cedric, nakatira sa Capiz. Sabi nila ang Capiz daw ang pinakang nakakatakot na lugar dito sa Pilipinas. Pag naririnig daw po nila na Capiz, iniisip po nila na mga aswang ang nakatira dito, pero sasabihin ko kung hindi yung totoo. Hindi lahat ng nakatira sa Capiz ay mga aswang, meron din naman na ordinaryong tao na tulad ko natatakot din sa mga aswang. Noong bata ako naririnig ko na pagkwentuhan ang mga aswang, pero hindi ko iniintindi yon. Oo, natatakot dahil bata pa ako nun, pero matapang akong bata. Dito po ako lumaki sa Mandaluyong at dito na din nag-aral hanggang sa nagbinata na po ako. Umuwi naman kami sa Capiz pero isang beses lang sa isang taon at tuwing bakasyon lang yun. Saglit lang para lang madalaw ang aking mga lolo at lola. Hindi din kasi kami pwede magtagal sa Capiz kasi may negosyo si mama dito sa Manila. Kaya kung nakakapagbakasyon man kami isang linggo o 2 linggo lang. Bumabalik din kami agad dito sa Manila. First year college na ako noong namatay si lola, kaya kailangan namin umuwi sa probinsya para asikasuhin ang burol at libing ni lola. Hindi kasi maaasikaso ni lolo ang mga bagay-bagay na yun kasi mahina ang loob ni lolo at hindi siya nakapag-aral. 2 lang magkapatid ang mama ko, si Tia Oning na nasa ibang bansa naman ngayon, at doon na din ito bumuo ng pamilya niya, lagi naman itong nagpapadala ng panggastos nila lolo at lola. Ang bait ni Tia Oning, siya ang paborito ni lola, siya kasi ang bunso at ang mama ko ang panganay. May 2 itong anak na parehas babae, okay lang naman yun kay mama kahit si Tia Oning ang paborito. Kaya nung nalaman ni Tia Oning na namatay na si lola ay agad-agad naman itong nagpaalam sa trabaho nito at nag-aasikaso. Nang umuwi dito sa Pinas, ipinagkatiwala muna ng mama ko ang negosyo namin sa tiyahin namin, sa side ng papa ko, para kung sakaling matatagalan kami sa Capiz may mag-aasikaso ng negosyo namin dito sa Manila. Nadatnan ko naman iyak ng iyak si mama habang naggagayak siya ng damit. Yakap-yakap ito ng papa ko, kaya hinayaan ko lang ito, basta ako nakapagligpit na ng mga damit ko, malungkot ako. Oo, pero hindi kasi ako basta napapaiyak Ewan ko ba? Abnormal yata ako, hindi ako katulad ng iba na mabilis umiiyak, kaya siguro kahit sino sasabihin na hindi ako seryoso sa nangyayari sa buhay ko, pero hindi nila alam na sasaktan din ako, hindi nga lang umiiyak. Eto na nga, nakasakay na kami ng barko. Pauwi na kami sa Capiz, siguro makarating kami sa Capiz mag-aalas 4 ng paumaga. Sobrang nakakahilo naman. Pagdating namin ng Capiz, dumiretso na kami agad sa bahay ni lola, alas 5 na ng umaga noon, ang tagal ng biyahe namin. Yamakap kami kay lolo na magang-maga ang mata at nagsimula na mag-almusal. Pagkatapos namin mag-almusal, umalis na sila mama at papa habang si lolo nakaupo sa tabi ni lola, ako naman nakahiga sa kwarto. Matutulog muna at masakit ang ulo dahil sa biyahe, marami namang tao sa labas kaya kampante ako na matulog, ganito kasi dito maraming tumutulong pag may namamatay, maraming nakikiramay. Nagising naman ako nang marinig ko ang boses ni mama sa labas na tinatawag ako para kumain ng tanghalian. Masakit pa din ang ulo ko, kaya nakatulog ulit ako, nagising ako mag-aalas 2 na ng hapon. Salamat naman at nakumplito din ang tulog ko. Nagligo naman agad ko, late na nasabi ng mama ko na bawal pala maligo pag may patay. Pero nasa isip ko, hindi naman kasi ako naniniwala sa mga pamahiin na ganyan, kaya hindi ko nalang pinansin si mama. Lumabas na ako at nakipagkwentuhan sa mga barkada ko. Namiss daw nila ako. Mag-aalas 6 na ng hapon, nagtaka naman ako na nag-uuwian na ang mga tao sa labas, bakit kaya ganun? Nagpatinong na lang ako sa sarili ko. Kaya tinanong ko din mga barkada ko na nag-aasikaso na din umuwi. Nabalitaan kong pag may patay daw dito sa lugar namin may gumagala daw na aswang at natatakot daw ang mga ito. Hindi naman ako naniniwala sa mga kwento nila, hindi ko pinauwi ang barkada ko, sabi ko dito muna sila, malaki naman ang bahay ni lola, pumayag naman ang mga ito. Hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan, tinatakot lang nila ang kanilang mga sarili. Nagtutong-its kami ng mga barkada ko.
Para hindi sila mainip, may pusta kahit kaunti libangan lang para hindi lang kami abutin ng antok. Mag-aalas 12 na ng gabi nang may narinig kaming kalusko sa bubungan. Sabi ko pusa lang yun. Natatakot naman ang mama ko kasi alam niya na meron talaga ditong aswang. Habang ang mga barkada ko nagtitinginan sa isa't isa, napapansin ko naman na natatakot, kaya agad kong sinabi pusa lang yun. Hindi sila naniniwala. Lagi daw kasi yun dito nangyayari pag may patay at lalo na pag may taong malala ang sakit. Muli naman itong kinamas-kamas ang bubungan namin. Sobrang lakas na parang ito'y galit na galit. Naisip ko na hindi na yun pusa. Hindi ganun kalakas ang kamos ng pusa, kaya tumindig ang balahibo ko. Ngayon lang ako natatakot ng ganito sa buong buhay ko. Umiiyak na si mama sa takot. Si lolo naman biglang pumasok sa kwarto. At may kinuha at saka lumabas ito. Di ko alam kung anong kinuha niya, dali-dali itong lumabas at hinagisan ang aswang sa bubungan. Bigla naman nagkuriyak ang aswang na tila nasasaktan ito kasabay ng paglipad nito. Abangan ang part 2.